Tulong-tulong na binuhat ng mga pulis at ilang residente ang babaeng yan na malapit ng mga anak para itawid sa ilog sa Antipolo, Rizal. Ayon sa pulisya, nagpasaklolo sa Special Action Force ang ina ng buntis para maisugod siya sa ospital noong linggo. Bukod sa umuulan, malakas ang agos ng Kaysakat River kaya pahirapan ang pagtawid. Ligtas namang naitawid sa ilog ang babae. Isinakay siya sa ambulansya at dinala sa ospital. Tinulungan ding makatawid ng ilang pulis sa rumaragas ng ilog ang mga stranded na opisyal ng Sangguniang Kabataan sa Nueva Ecija, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, namamasyal noon sa barangay Barangobo ng SK officials nang tumaas ang antas ng tubig sa ilog dahil sa pag-ulan. Rumisponde ang pulisya matapos matanggap ang ulat na may mga stranded doon. Ligtas namang nakauwi ang SK officials. Huli ang isang lalaking nagpapanggap na traffic enforcer at nangotong umano sa ilang motorista sa Maynila. Balitang hatid ni Jomera Presto. Huwag ka na lumaban, mahihirapan ka lang. Kuha ang video na yan ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila hapon nitong Lunes. Ang lalaki, muntik kuyugi ng mga residente nang pumasok siya sa mga bahay para magtago umano habang hinahabol ng mga otoridad. Base sa investigasyon, nagpapanggap na traffic enforcer ang suspect para mangutong daw ng mga motorista sa Mel Lopez Boulevard. Kasi pag pumara ka lang dyan, pakilala ka ng traffic enforcer, hanap ka ng violations, madali naman silang bibigay na hindi naman nila alam na colorum. Sa surveillance video, may kita ang suspect habang kinakausap ang driver ng utility van na pinara niya. Sa video namang ito, isang truck ang hinuli ng suspect. Sabi ng pulisya, ilang MTPB enforcer ang lumapit sa suspect para beripikahin ang kanyang ID. Nang walang maipakita, agad daw siyang tumakas at pumasok sa mga bahay sa lugar. Nakuha sa kanya ang isang uniforme ng MTPB. Napagalaman ng pulisya na dati pala talagang MTPB enforcer ang suspect pero sinibak noong 2014 at nakulong dahil sa pangungutong umano. Isa dun sa naunang dalawang kanyang nakasakutan na kaso ay dito sa bandang Sampaloc sa may Loyola Street. Pangatlong beses na to actually. Isinailalim na sa inquest proceeding ang suspect na sinampahan ng reklamong usurpation of authority at illegal use of insignia. Nasa kustodiya siya ngayon ng Rahabago Police Station. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang lola matapos matrap sa nasusunog ng bahay sa barangay Balugo sa Dumaguete City. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, paralisado ang 83 anyos na biktima na mag-isa lang nang sumiklab ang sunog. Umalis noon ang kanyang apo para kumuha ng kanilang makakain. Sinubukan ng babae na sagipin ang kanyang lola pero pinigilan ng kanilang mga kapitbahay. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog nitong Lunes sa kwarto ng biktima. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng nasawing senior citizen. Sa Cagayan de Oro City, halos pundasyon na lang ang natira sa nasunog na ikalawang palapag ng isang bahay sa barangay Kauswagan. Sa investigasyon ng BFP, natutulog noon ang mga nakatira sa bahay nang mangyari ang sunog. 6 ang nakaligtas. Nagpapagaling pa sa ospital ang isang dalagita na nasunog ang katawan at ama niyang nabalian ng kaliwang paa. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Halos 1 oras bago napula ang sunog. Patuloy ang investigasyon. Patay ang isang beauty pageant winner at kanyang boyfriend matapos bumangga sa nakaparadang truck ang sinasakyan nilang kotse sa Kawayan, Isabela. Base po sa investigasyon ng pulisya, hindi umano napansin ng mga biktima ang nakaparadang truck na may kargang palay. Sa lakas ng impact, napinsala ang harapang bahagi ng kotse. Kinilala ang mga biktima na si Alexis Ann Ramos na kinoronahang mutya ng Kawayan 2023 at boyfriend niyang si James Miguel. Ayon sa driver ng truck, naglagay siya ng early warning device ng pumarada sa kalsada. Sabi ng pulisya, desidido magsampa ng reklamo laban sa driver ang pamilya ng mga biktima. Pinag-aaralan muna ng gobyerno kung paano aalisin ang value-added tax sa system loss charge habang hindi pa naamyenda ng batas para sa pagtanggal ng naturang singil sa electricity bill. Kapag naalis kasi ang VAT sa system loss charge, bababa kahit paano ang singil sa kuryente. Balitang hatid ni Bernadette Reyes.
Dumoble ang bayarin sa kuryente ni Kathy noong kasagsagan ng tag-init. Kaya tanong niya, kailan kaya magkakatotoo ang pagtanggal sa system loss charge na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sana, kung totoo, kung puro lang din naman, sabi-sabi lang, lalo na nga pataas ng pataas yung kuryente natin, sana nga bumaba. Yun ang iintayin talaga namin. May binuunang Joint Task Force on System Loss ang Department of Energy kasama ang ilang ahensya at mga distribution utilities. Pero kailangan umanong amyendahan ng batas para maalis ang system loss. Samantala, habang hindi pa naaamyendahan, ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at ng Bureau of Internal Revenue kung paano maaaring alisin ang value-added tax sa system loss charges. Kung wala ang 12% VAT system loss, 21 pesos ang matitipid ng mga sambahayang kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Magkakasamuna ng public hearing kasama ang mga energy stakeholders at sumangguni sa Bureau of Internal Revenue. By first week of September, we'll already finalize the resolution, and hopefully at around that time, the BIR is also ready with its own issuance should it agree with our position now. Para naman maalis ang bayad sa non-technical system loss tulad ng nakaw na kuryente, kailangang pautangin ang mga electric cooperative para hindi sila malugi. If 100%, if bukas sabihin ng ERC, tanggalin NEA will be needing additional loan equity fund of 10 billion to extend loans to the electric cooperatives. Tuloy ang pag-aayos ng mga linya ng kuryente na naapektuhan ng masamang panahon. Mula 98,000 Meralco customers, bumaba na yan sa 18,000. Primarily in Cavite, Metro Manila, and Bulacan at Rizal. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang panukalang isama sa income tax exemption ang mga kumikita ng hindi hihigit sa 350,000 pesos kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Isa yan sa mga panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso sa kanyang SONA. At kaugnay po niyan ay kausapin natin si House Ways and Means Committee Chairperson Marikina Representative Miro Kimbo. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, sa inyong mga taga-panood po. Para ho sa kaalaman ng ating mga manonood, gaano ho ba karaming manggagawa ang makikinabang kapag itinaas na nga po sa 350,000 pesos yung threshold ng income tax exemption? Sa estimate natin immediately ay merong 1.3 million Filipino workers na ito salaried workers na hindi na magbabayad ng tax na ngayon ay nagbabayad ng tax. Pangalawa ay meron tayong lagpas 1 milyon na mga new entrants sa ating labor force na hindi na rin magbabayad dahil exempted na rin po yung bagong papasukan nilang trabaho. Okay. Pero sabi nga nila kahit na lumaki daw yung kanilang take-home pay, parang hindi naman daw sasapat pa rin doon sa mga manggagawa yung kanilang maiuuwi dahil sa tumaas na rin po yung ibang bilihin. Ano ho ang inyong comment on that? Well, tama ho yun. In fact, ito isang recognition na because of inflation, sa pagtaas ng presyo, ay kailangan talaga i-adjust natin ito para hindi dapat mabuwisan yung hindi dapat mabuwisan. So, ang nangyari kasi is, noong 2018, 250,000 yan under the old train law. So, kinumpute na lang natin yan at tiningnan natin, ano ba ang halaga ng 250,000 noong 2018, ano na siya today? So today, ito ay halos 350,000. So parang nire-restore natin yung kanilang tax exemption based on their original salary noong 2018. So kung ikaw ay nakikinabang noon ng tax exemption, ngayon ay makaka-tax exemption ka pa rin. Okay, pero saan ho naman babawiin ng ating gobyerno kung mawawala itong kita kapag tinaasan na po yung income tax exemption? May halos 70 billion ang mawawala dito pagdating sa tax relief na ibinibigay natin. Pero unang-una is nanggagaling sa mabigat na paniwala that yung pera mas mabuti ng imbis na kunin ng gobyerno at gamitin para sa mga programang kapakipakinabang sa taong bayan, tinitingnan ng Pangulo na masyado matagal yan bago maging mapakinabangan ng tao.
na umabot at 3-4 na taon from the time taxes are collected. So ito, sabi niya, is imbis na kolektahin, ibigay na sa kanila yan para sila magdesisyon kung saan nila gagamitin yan. First is, nagkakaroon ng economic activity, Connie. So kahit mawalan tayo ng 70 billion, yung perang yan na ibinabalik din natin sa mga middle class workers, ay gagamitin din nila para panggastos. May VAT po yan, may income tax yung tindahan na pinagbilhan nila. So meron siyang na-generate kaagad na activity para mabawi. Pangalawa po is, meron din tayong panggagalingan na napapanahon na rin. So parang 2 birds with 1 stone, yung ating mga programang pangkalusugan na kailangan din po natin masuportan through sin taxes. Particular po yung sa tabako o sigarilyo at vape. Yan po ang isa sa mga pwedeng panggalingan po ng pangpuno natin sa mawawala po dito. I see. Pero definitely hindi ho natin iuutang to sa, kumbaga, sa pangungutang na naman natin sa iba pong mga means, ano, para po dito matakpan. Ay, hindi po pwede. Bawal po kasi makaka-apekto naman po yan ng fiscal space at saka ng deficit natin kung gagamitin natin o ipang-uutang pa natin para mapunuan ito. So, there's a way to fill it up. And isingit ko lamang po kasi sabi rin po ng ilan mga panawagan sana ay maging open kayo po ano para doon sa panawagan naman na imbes na 350,000 ang ibababas o maibibigay po ngayon, sana iakyat daw sa 500,000 naman ang income tax exemption. Ano ho ang tingin ninyo? Mangyayari ho ba yon? Maybe not now, but maaari bang pag-aralan pa ho ninyo yan? Oo, pinag-aaralan naman po natin. Ang nakikita lang po natin is yung above 350,000, particular po yung 350 to 800,000, ay generally ito po, hindi na ganoon sila karaming mga tao, pero malaki po ang ating nakukolekta po dyan na buwis. So, medyo magbakoko na lang po tayo dyan kung ano ang advantages para sa atin. Pero higit pa doon is, balak din natin ilagay sa batas na talagang yung halos automatic, every 5 years, ina-adjust na rin po natin based on inflation kung sino magiging tax exempt. Para hindi na babalik sa Kongreso para humingi uli ng pagtataas ng tax exemption dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin o yung pagkawala ng value ng kanilang sweldo, ito po yung magiging automatic para po pagdating ng panahon. Kahit 500,000 ay makakover na rin po dyan down the line. Okay. Bukod po sa income tax exemption, ano pa ho ba yung ibang tax reforms kaya na isinusulong po para makatulong din sa mga manggagawa? Meron din po tayo na kasabay na ipinasa yung pagtatanggal po ng minimum corporate income tax para sa mga small at sa micro industry. So, ibig sabihin po ay hindi na po sila required magbayad kahit po sila'y nalulugi. Right now, under the law, ang ating tax system, ang small at micro po ay nagbabayad kahit po sila ay negative profit. So, yun po ang kamalian sa batas at ina-address po natin. So, halos 100,000 mga maliliit na negosyante, hindi po ito magtitinda lang ng taho o ng mani o ng piso. Hindi lang po. Pati po yung may mga maliliit na mga cafe na may 8 hanggang 10 upuan, pasok po sila dito kasi nakikita po natin sa maraming itong small businesses sa unang 2-3 taon talaga ay lugi. At kumikitan lang yan sa pang-4, pang-5 at tuloy-tuloy na po. So gusto nating alisin na po itong batas na nagbabayad sila kahit wala po silang net profit. At posible ho bang maisabatas itong pagtataas sa income tax exemption threshold bago po matapos ang 2026, sir? Hindi lang po posible pero dapat kasi kailangan po ito maging effective January 1 dahil yan po ang pinaka maayos sa pamamaraan ng pag-i-implement ng taxes. Dahil magsisimula po tayo January 1 bilang fiscal year, kung magsimula po tayo sa gitna ng taon, masyado po administratively, it will be a nightmare. So we really have to finish it so that it can be effective January 1 of 2027. Alright, marami pong salamat sa inyo pong update at oras na ibinahagi naman sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat po. Yan po naman si House and Ways Committee Chairperson Representative Miro Quimbo. Update tayo sa Day 15 ng impeachment trial. May ulat on the spot si Ian Cruz.
Ian? Yes, Rafi, bago nga yung cross-examination sa State Auditor ni si Sailin May del Campo ay nagkaroon muna ng diskusyon ang prosecution at depensa. Ang nais kasi ng depensa, ang kanilang gagamitin ay mga dokumento mula dun sa exhibit nila na syempre tinututulan naman ng mga taga-prosecution. At sinabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, ito raw ang problema dahil nga hindi nag-stipulate ng mga dokumento ang depensa. Ayon naman kay Presiding Officer Chis Escudero, pinasumite na nila sa depensa ang mga exhibit nila. Sa pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer ng depensa kay Del Campo, isa sa mga inungkat niya ang Audit Observation Memorandum na nagawa na ni Roderick Wamil bago pa nalipat sa COA sa Pasay. 6 na buwan matapos nga ang draft ng AOM para sa 2022 confidential funds ng Office of the Vice President, ay sakalang daw lumabas ang nasabing AOM. Ang tugon naman doon ng OVP ang nasuri na ni Del Campo. Umaabot ng 73 million pesos naman ang na-disallow ng COA sa confidential funds ng OVP noong 2022 at 375 million pesos naman ang na-disallow sa 2023 confidential funds ng OVP. May mga dokumento na ipinakita si Attorney Ferrer gaya ng Protective Intelligence Operation Report o PIOR mula kay Colonel Raymond Dante La Chica ng VPSPG na nagpapatunay na tagumpay ang intelligence and surveillance gathering tungkol sa mga engagement ni VP Sara Duterte at mga programa ng OVP. Inayuna naman ito ni Del Campo. Ilang beses nagkaroon ng balitaktakan si Attorney Ferrer at Attorney Lorna Kapunan sa pagtatanong sa testigo na pinapayapa naman ni Presiding Officer Chis Escudero. Ang punto ni Attorney Ferrer, bakit na-disallow ang OVP Confi Funds, kayong tagumpay naman ng OVP sa pag-prevent ng anumang untoward incident sa mga lakad ni VP Sara at mga aktibidad ng OVP. Sabi ni Del Campo, ang payment ng information naman ay hindi na-disallow, pero ang payment ng reward ang na-disallow. Ito raw ang kailangang patunayan. Narito ang bahagi ng pagdinig. I am showing the defense document. No, we will not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on cross-examination? We will not agree, Your Honor, to What are you not agreeing presentation to, of the Attorney defense Kapunan? documents. There's no stipulation yesterday. There They was, are Your now Honor. constrained. Excuse me, counsel. Allow her to finish. Una nang sinabi ni Del Campo na maaring maging patunay ang mga nahuli para makapagbigay ng reward. Kaya tanong ni Escudero, wala naman daw ganitong provision sa joint circular ng DBM. At COA, sabi ni Del Campo, sariling interpretasyon niya ito, bagay na iniyuna naman ng kanyang mga superiors, kaya nag-issue ng notice of disallowance sa OVP. So yan muna, Rafi, ang huling kaganapan mula rito sa Senado. Balik sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz. Radiant and ever-glowing on her 42nd birthday si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Sinaselebrate niya ang kanyang special day with new set of portraits na kanyang in-share sa Instagram. Aging like fine wine ang Kapuso actress in her purple sleeveless blouse with ruffled neckline and white pants. Chika na yan, grateful siya sa kanyang beautiful at meaningful life, lalo na sa mga taong bumubuo at nagmamahal sa kanya. Kabilang sa mga nag-greet kay Marian sina Sania Lopez, Max Collins, Princess Aliyah at GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Update po tayo sa clearing operation sa sandamakmak na basurang naanod sa Manila Bay. May ulat on the spot, si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, ang update natin, 5 truck ng basura ang nahakot mula sa Manila Bay, sakop ng Jokno Boulevard sa Pasay City. Sa nakalipas na magdamag lang yan at tila wala pa rin kabawasan ang nakikita natin sandamakmak na basura. Garbage crisis na nga kung ito'y ilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon. At bagamat hindi naman niya tatawaging krisis, masasabing seryoso ang problema ayon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil kitang-kitaan niya kung gaano kalala ang tambak ng basura. Narito ang Pangulo sa Pasay kanina para inspeksyonin na nagpapatuloy ng paglilinis sa mga inanod na basura rito. Tulong-tulong na mga kawani ng DPWH, lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa paglilinis ng basura. Ayon sa Pangulo, ang mga bumabarang basurang tulad nito ang isa sa mga nakapagpapalala ng baha kapag bumabara sa mga pumping station.
Agarang solusyon itong paglilinis ng basura na tuloy-tuloy lang daw na gagawin ng pamahalaan. Pero sa pamatagalan, ang waste to energy o ang pagproseso ng basura para maging enerhiya tulad ng ginagawa sa ibang bansa, ang pangmatagalang solusyon. Kailangan lamang daw plansyahin ang ilang detalye nito, kung saan ang isang pribadong proponent ay magtatayo ng landfill kung saan ang basura ay susunugin sa malinis na paraan at environment-friendly at gagawing enerhiya na bibili naman ng gobyerno para makatulong sa supply ng kuryente. Hindi naman sang-ayon ng Pangulo sa ngayon sa panukala magpataw ng mas mataas na multa sa mga walang pakundangan nagtatapon ng basura dahil kung wala pang malinaw na sistema ng garbage collection, baka naman daw kasi wala ring matapunan ng ilan, kaya kung saan-saan na lang sila nagtatapon. At yan ang latest, Connie, mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ibinahagi ni global fashion icon Heart Evangelista kung paano niya napapanatili ang pagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang career. I think my love for what I do. Hindi pwedeng puro victory lang ang aasahan mo sa ganitong klaseng industriya. But because I'm very consistent and I believe that I've become so much stronger, I feel like naging immune na ako and I'm willing to even take, more challenges to get to where I want to be. And I have big dreams. Nananatiling kapuso si Heart matapos muling pumirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Literal na sparkling siyang dumating sa renewal. Present din sa contract renewal, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Vice President for Musical Variety, Specials, and Alternative Productions Entertainment Group, Gigi Santiago Lara. At Sparkle GMA Artist Center AVP for Talent Management, Vic Del Rosario Jr. Mahal na mahal natin si Heart dito sa Sparkle at sa Kapuso Network. We see how much she's grown as a person and nakikita natin talaga yung hard work niya and work ethics. Talagang incomparable. I'm just so blessed, so blessed that on my 28th year in show business, I am spending more years and hopefully forever till I'm old and gray with Sparkle and GMA.